kilos na ipinakikita talaga ni Leviste ng mga nakaraan ay talagang in violation of the Code of Conduct and Ethical Standards of the House of Representatives Bakit? and Bakit, also for the Oh, public officials. eto na naman Kasi tayo. Oh. babalik na naman tayo sa Partner, Code of para Conduct. tapos na tayo kay Meow Meow ah. O Ma- sige. ma- Mm-mm. master na ng mga taga-UP, mga UB natin Oh, to. sige partner. O, sa Yung kanyang batas. mga pinakitang behavior ng mga nakaraang linggo at Mm-mm. buwan ay talagang in violation of the Code of Conduct. Na unang-una, yung kanyang inugali doon sa opisina ng dating Undersecretary at namayapang si Cabral, Undersecretary Cabral, ay Mm-mm. isang pagkilos, no, isang ugali na hindi sumusunod doon sa ethical standards bilang isang mambabatas. Doon pa Para lang, pasukin, partner? Doon pa lang? para pasukin mo ang isang opisina ng Mm-mm. isang executive official na kung Oo. saan ikaw naman ay miyembro ng isang legislative department. Mm. Pasukin mo, although sabi mo may pahintulot, pero ang pagkuha ng mga dokumento ay walang pahintulot sapagkat nakikita. Ito na-discuss natin to 10 days ago. Diba? Wow. Kung saan pinakita Oo. natin, sabi nga natin tayo mismo nasusugatan ng isang matalas, yung paper cut. Diba? Oo, yung bond paper, di ba? Pag ang tulis nun, partner dito. Oh. Yun, ipinakita nga ni Undersecretary Cabral na siya ay nasugatan at pinatunayan niya ng mga staff kanina sa video na ipinalabas kay Morong, si may Joseph Morong ba Oo, yan? yeah. Yes, he Oo. is. Oo. At kinuwento niya na ang mga staff ni Cabral ay nagsabi na nag-agawan nga daw at may kalabugan pa daw doon sa kwarto at nung pinasok nila ay yun. Nakita nila na nagdudugo ang isang gitnang daliri ni Cabral at may dugo na rin ang kanyang damit. Siguro ipinahid yung nagdugong daliri Oo, dahil attorney. sa paper cut. Yeah. So ibig sabihin, there was no express consent from the former undersecretary nung kuhanin ng files sa kanyang opisina. At narinig pa nga ng staff ni Cabral na sinasabing daw ni undersecretary na wag naman ganyan kung Mm-mm. sabi daw ni Yusek. Yusek. Pero yan ay pagpapakita ng maling ugali ng isang Oh. kongresista na pumasok sa opisina at naghalungkat ng dokumento Mm-mm. nang walang pahintulot. Dapat bilang isang mambabatas, alam mo ang protocol. Hindi pwedeng sabihin lamang ng kongresista na ang kinukuha niya ay public document. Mm. Totoo yun, public document yan. Dapat may access lahat ng taong bayan sa lahat ng public documents. Mm-mm. But it does not mean whether you are an ordinary private citizen or a congressman na pwede mo na lang kunin yan basta-basta. There must be a request. There must be a permission. Mm-mm. You need to go through the protocol. Hindi pwedeng kukuhanin mo, Oo. hablutin mo. Or partner, mas maganda siguro kusa, no, na ibinigay. Dapat ganon. Oo. Kaso ang nangyari dito sa kwento ng mga staff ay mukhang may persahan at Mm-mm. gumamit ng influensya. Siyempre, kongresista, natakot yung undersecretary. At ako, duda ko dito, yan ay nakadagdag. No? Naging contributing factor yan sa pag-suicide ni Undersecretary Cabral. Kasi pressured na siya eh. Diba? Pinipressure siya. Possibly, yes, na partner. Attorney. identified with the former president, di ba? Partner, Identified yan na DDS eh. before you continue, partner, anong motibo ni Congressman De Vista dito? Gusto niya ba, number one, makita kung sino yung mga matataas na nanungkulan sa gobyerno? Kung sino-sinong mga ito? Possible? Ang motibo na yan dito, magpasikat. Umepal. Magbida-bida. Ay sapagkat kung Talagang diretsahan, partner kung ikaw ay isang respetado at ginagalang na isang mambabatas, hindi mo gagawin ang mga bagay nito. Number one, Bakit? because, partner, because, dapat respetuhin mo ang isang miyembro ng executive department. Wala kang kapangyarihan na pakialaman ng kanyang ginagawa at pakialaman ng kanyang mga records. Sapagkat yan ay opisina niya. Extension na nga ng bahay niya yan eh. Kung gusto mo makakuha ng dokumento dyan, dumaan ka sa proseso. Katulad ng sinasabi ng batas,
bilang isang private citizen, di ba? Kaya natin kumuha ng mga files diyan. Pero you need to file a formal request. Ganon din sa isang mambabatas. Hindi ka naman diyan tagariyan sa DPWH. Ano ang ginagawa mo diyan? And under what authority you are asking for a copy of the files belonging to the undersecretary? Okay. Partner, given, hawak na ni Congressman Levista yung files. Dapat di ba ito ay sa Banadring Korte Suprema, Sandigang Bayan, Ombudsman? Paano, partner? Hawak niya na yung kopya, yung files. Di dapat magkaroon siya ng formal complaint o dalhin niya yung records sa ahensya ng gobyerno? Di ba dapat ganoon, partner? Oh, alam mo, kung nakuha niya yung files niyan, dapat sinampahan niya ng kaso. Yung mga taong nakalista doon na ipinaniniwalaan niya nga nag-violate ng ating Republic Act 3019, ng plunder law at maging ng ating saligang batas. Siya na dapat ang nanguna. Ang nakakapagtaka dito, sabi mo nga ano motibo, bakit hindi niya sinampa? And then nagpa-press conference siya, sinabi niya, ito mga ebidensya ko, nakuha ko kay Cabral with her consent. Nakuha ko to, nakita ko na marami sa ating mambabatas, marami sa ating mga senador at public officials na nag-commit ng violation of Plunder and Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At pangalawa, maraming mga miyembro ng Executive Department ang merong allocables katulad ng ES, katulad ng mga 5 cabinet secretaries. At ine-emphasize niya ES. Bakit hindi niya sinampahan ng kaso si ES? Kaso nakita niya lang ES, nalilito siya tuloy kung ano ba ibig sabihin ng ES. Ito ba ay Executive Secretary or Enday Sara? Di ba ayun, partner? Ba't nag-i? Sabi po ng mga nakarang araw, ibang sinasabi ng palasyo about dyan ngayon. May CCTV. Sabi niya yung iba naman ang version. Iba daw yung version nila. Miss Maylin, hello. Miss Adina Jones, attorney, dapat si Leviste nagpunta sa Showtime para magpasikat. Attorney, sabi ni Lloyd Carriaga, trespassing, attorney Bueno. At hindi naman siguro trespassing. Ang kaso niya diyan is that yung kanyang pagkuha illegally ng isang dokumento, yung obtaining, na-discuss natin to, no? Obtaining an evidence in violation of the law. Yung principle of fruit of the poisonous tree. Yun yung naging violation niya dyan. Just in case, pinorward niya nga sa ICI o kung nag-complain siya sa ombudsman, yun ang magiging violation niya. Hindi naman siguro trespassing kasi pinahintulutan siyang pumasok ng guard. Oo. So ito, partner, ay makakaabot sa Ethics Committee ng Kongreso, partner. Oo, maraming violation diyan Congressman si Leandro Leviste. Yan is a conduct unbecoming of a public official. Pasok din, partner. Pasok siya doon. Marami ang grounds na pwede siya. At it's either he will be reprimanded, suspended, at pwede siyang matanggal. Alam mo, kung ako sa kanya, tumigil na siya. Alam mo kung bakit? Bakit, attorney? Kwento ko sa'yo. Sige, partner. Ang malaking kaso ni Leandro Leviste na hindi pa na i-discuss sa mga different vlogs to. Dito lang sa usapang batas. Exclusive. Alam mo, dito sa usapang batas, pinag-usapan natin tong pagpasok ni Leviste 10 days ago doon sa opisina ni Cabral. Kung maalala mo. Nabanggit mo Advance tayo, di ba? Ngayon lang naging headline. Pero ito magiging headline din to. Sige, partner. Siguro, first week of January. Alam mo, sometime in 2019, itong si Leandro Leviste, nagtayo ng isang solar power business. Ito yung tinatawag na solar para sa bayan na kanyang ginawang negosyo. At itinayo niya to noong 2019. Alam mo, para makapag-negosyo ka tungkol sa solar power farm, yung mga katulad ng mga foreign investors natin, inaabot minsan ng 3, 5, 8, minsan 1 dekada before they can obtain a permit from the Department of Energy, no, the National Electric yung National Electric Company na government organization. And also from
the House of Representatives and the Senate for the legislative franchise of this solar power. Solar. Okay. Pero itong si Leviste, Oh, sa tulong ng kanyang nanay, allegedly, doon sa mga reports na nabasa ko, oo. ay nakakuha ng legislative franchise ng solar power Oo. sa loob lamang dyan sa mababang kapulungan, sa loob lamang ng 3 buwan. Wow, ang bilis, partner. Oh, Pinag-usapan sa Kongreso Setyembre, Disyembre na naaprubahan on third reading ang pag-approve ng prangkisa. Pagdating sa Senado, ganun din, another 3 months. At pagdating ng Hunyo, pinirmahan ang legislative franchise sa solar power sa kumpanya nitong si Leviste. Oh. Hunyo, pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang tanong, Oh. Ang tama tanong, ba yung ginawa ng nanay niya at itong si Leviste sa pagkaka-approve ng prangkisa? Sinasabi sa ilalim ng batas na kapag ang isang mambabatas ay kasalukuyang nakaupo sa kapangyarihan, hindi siya maaaring makialam o magkaroon ng interes sa anumang legislative franchise dyan sa Kongreso, sa Senado. yung pala Lalong-lalo na kung ang involved doon sa prangkisa, sa negosyo, ay kamag-anak. And in this case, anak niya to. kadugo, anak. Oh. Kadugo. So may violation sa saligang batas. Diba? Oh. Pangalawa, ito ay itinuturing ng mga kritiko na bilang isang super franchise. The first time in the history in the Philippines that a super franchise was granted, no, to an individual, to a company. Dito, in this case, pag-aari ni Leandro Leviste. Oh. Ibinigay sa kanya super franchise. Ano ang ibig sabihin ng super franchise? Oh, attorney. Ito ay paggawad ng kapangyarihan ng exclusive authority, no? And the right to distribute, to generate, no? Power, solar power or electric power, not only in one particular province or region but in the whole country. Buong Buong bansa bansa. kinuha niya na maliwanag na isang monopoly. Ginawa, nagkaroon siya ng monopolya sa solar power. Dahil dyan, sa legislative franchise na yan, umami ang investors ni Leviste. Siyempre may franchise ka eh. Lalapitan ka ng investors. Dumami ang investors niya, no? At napataas niya ang value ng kanyang kumpanya. Ayan, nung tumaas ang value ng kanyang kumpanya, binenta niya sa Meralco ng 34 billion pesos nitong Oktubre nitong kasalukuyang taon. Ito pala yung sinasabi ni Maylene na, attorney, di ba po binenta na yan solar ni Leviste? O yun nga, partner, oo. Binigyan ka ng mababa at mataas na kapulungan ng legislative franchise. Nung nakuha mo yung prangkisa, pagkatapos ng 1-2 taon ng operations, binenta mo kay Meralco. Magkano puhunan mo? Dito, sinasabi ng mga kritiko na kapag ikaw ay belonging to a powerful family like the Legarda Leviste family, pwede mong gamitin ng batas upang ikaw ay maging bilyonaryo. And in this case, yung legislative franchise sa solar power ay ginamit ni Leviste sa tulong ng kanyang ina. Ipinakilala kay Presidente Duterte kung paano magtatayo ng solar power farm itong si Leandro. At nung naigrant ang prangkisa, ano ang ginawa? Ibinenta sa Meralco nung tumaas yung value ng kumpanya sa halagang 34 billion pesos. Kailan siya nag-divest ng kanyang shares sa kanyang solar para sa bayan? Nito lamang mga nakaraang buwan pagkatapos niyang umupo. May violation pa?
meron pa rin. Oh, Ayan ang anong dapat violation? silipin ng ating mga mapagmahal sa ating bayan, ng mga different organizations. May violation din siya ng EPIRA law dito. Kasi sa EPIRA law, pinagbabawal ang monopoliya ng generation and distribution of power Mhm. sa mga probinsya. Kailangan yan ay nakakalat. Walang monopoly. Sapagkat kung magkakaroon ng monopoly, magkakaroon ng disadvantage position ang mga rural electric cooperatives in the Philippines. Sa katunayan, nagreklamo sila labang kay Leandro Leviste. Oo, partner. Ayan, yung mga nakikinig sa atin, pwede niyong i-research yan, no? Ayan ang at itong si Senator Loren Legarda Mm. noong 2019 nung nagkaroon ng super franchise approval in less than 10 months time nakuha ang prangkisa na kung ikukumpara sa mga dambuhalang kumpanya inaabot ng 5 hanggang 10 taon bago makuha ang prangkisa pero sila in less than 10 months approximately Oo. 10 months nakuha nila. Bilis. Dahil dyan, sinampahan ng ethics complaint si Loren Legarda sa Senado Mm-mm. noong 2019. Mm-mm. Pero ito naman kasing paborito nating boksingero, hindi umaksyon. Si Siyempre, alam mo Senator naman dyan Manny Pacquiao. sa ating Senado, minsan pakisamahan, di ba? Oo. Hindi inaksyonan hanggang mag-expire ang term ni Loren Legarda noong 2022 at tumakbong kongresista. Paano mag-hearing? Nag-congresswoman. Tapos 2025, bumalik sa Senado. Ngayon ang question, pwede ba ang buhayin yung ethics complaint na isinampa kay Loren Legarda sa Yun. Senado? Lagi, Ngayon siya ay senador na. nakaupo dyan. Oo. Senador na siya uli. Yes. Dahil sa violation ng Article 6 of the 1987 Constitution, violation of EPIRA law, and other special laws. At sa katunayan, pati itong kanyang anak dapat sampahan din sa ethics complaint and also a violation of Republic Act 3019, no? Dahil sila ay pumasok sa mga kontrata, lalong-lalo na dito sa legislative franchise na to, nang ginagamit ang kanilang kapangyarihan bilang mga mambabatas. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.